serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Saganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules, Nelson. Masayang Miyerkules, Jen. At siyempre sa ating mga suki, sumusubaybay na patuloy na dumarami sa Net25, maging sa YouTube at sa Facebook. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Sana po ay okay na okay kayo dyan. Saan man kayo naroon, yung mga pininsala ng kalamidad sa iba't ibang lugar, partikular na po sa bahagi ng Bicol Region, dyan sa Northern Luzon, maging sa Cordillera, at itong kalamidad nito nakalipas na araw, Nelson, Antique, Aklan. Yes. Diba? Mga binahang lugar po yan. Pati Capiz, ha? Pati ba Capiz, yung Western Visayas? Bumaha po, dahil yan sa shear line, ha? Shear line lang po yan, ha? Kakaiba na ho kasi ngayon ang panahon, eh. Walang bagyo, walang signal, pero ang lakas ng ulan, nagkaka-landslide. Nako, kasi nga puno na yung mga lupa, no? Kumbaga, yung tubig ay naiipon na po sa kanilang mga lugar. Yes. Tapos susundan pa na malakas na ulan, landslide po ang nangyari. At dahil dyan, Jen, ang daming mga kababayan tayo, alam mo naman, ang Pilipinas ay majority ay agricultural land, di ba? Nako, tama ka dyan. Ang napipinsala ho ang kabuhayan kapag ka dumarating ang ganitong mga pagkakataon na may mga bagyo, may malalakas na ulan, may mga pagbaha, may landslide, bukod sa buhay ng ilan nating kababayan, pangunahin ho na apektado yung ikinabubuhay ng mga mamamayan. Lalong-lalo na ang mga ito, ito po yung mga maliliit di ba? Ito yung mas mahihirap na mga babayan natin. Sabi nga sa dulong laylayan, laylayan na dulong-dulo pa, Nelson. At kailangan hong matulungan. Sa lalong madaling panahon. Actually, meron namang naaabot na tulong ang gobyerno, di ba? Sa tuwing may kalamidad. Kaya lang, ang problema, kapag ho ang isang gobyerno ay naging abala, di ba? Sa ilang bagay, sa halip na gawin yung kanilang trabaho at kung ano talaga yung kaukulan na iniaatas sa kanila ng batas. Hello everyone, my name is Brad. I'm thrilled to be here with you all in this video. Today marks a historic Aminin nyo man at hindi, maapektuhan yung inyong serbisyo sa mga mamamayan, hindi ba? Yung governance, yung pamamahala, yung pamamalakad sa gobyerno, wala, na-focus sa iba. Na-out of focus sila, Nelson. Correct, tama. Ang malungkot naman kasi, yun naman ang sinusundan ng tao na hindi apektado ng kalamidad. Di ba? Oo. Yun ho ang masakit na katotohanan sa ating mga kababayan. Nako, pero ganun pa man, sa mga nakatutok po sa palatuntunang ito, kaya nga ito sa Saganang Mamamayan, yung kapakanan po ng higit na nakararami ang ipaglilingkod po namin sa inyo. Hindi po ito sagana. Sabi nyo ba, ano ba yung pulutan nyo? Saganang mama. Hindi po ito sagana. Kasi pagkasagana, parang prosperous, no? Yes. Sa ganang mamamayan. Yun. Perspektibo, pananaw ng taong bayan po. Pati doon sa mga kababayan natin, mga vloggers, Nelson, na ginagamit lagi ang ating palatuntunan. Minsan na nagkakamali sila ng bigkas. Akala tuloy nila sagana. Akala nila, tayong dalawa, sagana. Itong dalawaan niya ito, sagana ito mga, hindi po, ano po ito, sa ganang mamamayan. Meron pong, ano tawag doon, yung sa, tsaka ganang magkahiwalay po. Hindi po yun one word. Yan. Ibig sabihin nun ay sa panig ng mga mamamayan, kung ano ang dapat na unahin at dapat na bigyan ng prioridad sa bawat panahon. Ayun, opo. Nagkataon naman na sa panahon ngayon, Kaya nga, ang dami yung pinagkakaabalahan ng mga nasa gobyerno. Di ba? Nako, yun na nga po, doon sa ating mga kababayan. Kaya tumutok po kayo sa ating palatuntunan ngayong hapon. Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Yan, ano ha? Ito'y sa kapakanan ng mga nabanggit natin kanina, no? Opo. Yung mga naapektuhan ng mga pagtatalo-talo ngayon sa pamahalaan. Yung hindi naabutan ng serbisyo o kaya'y naantala o mga proyektong nababalam
para sa mga mamamayan dahil abala nga sa kung ano-anong ginagawa dyan eh. Di ba? Nako, ayun, ang tanong ho tuloy sa ating mga kabayan mayroon bang magbibigay ng tulong sa amin dito? Kami sinalanta ng kalamidad? Ano bang dapat namin gawin? Samantalang yung mga leader namin nag-aaway-away po Napapanood namin sa telebisyon mayroon hong kani-kanyang mga kaguluhan na pinagagawa May kanya-kanyang mga posisyon Oho. at interest na isinusulong. Pero dito ho sa programa, gaya ng nabanggit na namin sa inyo, ay ang lagi naman kahit na i-review nyo yung aming mga mga episodes ng mga nakaraan, laging ang titingnan natin at lilimi-limiin natin sa bawat pagkakataon at sa lahat ng mga pangyayari, ano ba yung makakabuti sa higit na nakakarami. Diba? Nako. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan yung mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, tsak, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito, at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood, di ba? Oo, pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise, Nelson. Background. Bakit ba naging abala diyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw Inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayaring ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa ito po ang tawag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan nandiyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Ito, inihintay ko pa yung marami natin mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Pero nandun na tayo, Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, Kaya, sige po, i-share nyo pa, ngayon kasi nakatutok ka sa atin, parang 1,000 pa lang, Nelson, Pabutin natin ng mas marami. Again, Lalo na po sa mga kapatid. Mga kapatid, alam nyo na po, ibig namin sabihin, na nakatutok ngayon, ipakishare nyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson at ang iba pa nating mga kapatid ay tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat baka ay naninibago rin kayo at tsako makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti, Nelson. Pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito, Nelson. Unahin natin dyan yung mga epekto ng mga kalamidad. Kasi sabihin din baka nila, hindi, kailan magsasabi na
hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Oho. Ang totoo niyan, lahat naman ng pangangailangan ay naasikaso. Ha? Nako. Baka naman sabihin nila na gano'n. Kaya okay lang maging busy ang mga nasa pamahalaan ngayon kung saang mga bagay. Kung para sa inyo, okay po yan. Sa amin po ni Nelson, hindi okay yan. Lalo na doon sa mga alam mo ba yung bilihin ngayon, Jen? Oo. Naku po, ako nung isang araw, namalengke ako Oh. Pag uwi ko, kahit wallet ko, gusto ko na ibenta Sa sobrang mahal ho ng bilihin. Oo, apektado ho talaga tayo lahat. Oo. Again, doon nga lang sa binabanggit natin kayo na epekto ng kalamidad. Yung bagyo Nelson ha? Oo. Simulan natin doon sa una, yung 5 magkakasunod. Sa 5 magkakasunod na bagyo, at yung huli, ano yung pangalong huli? Pipito? May P.O., may OPE. Opel. Oo. Ano ha? Umabot po ng halos ilang bilyong piso ang pinsala po sa agrikultura. Ang pinsala po naman sa infrastruktura ay bilyon din po. Ano ha? Sa kabuuan, matuturing natin bilyon-bilyon pong halaga ng pinsala ng sunod-sunod na 5 bagyo ha. Sa buhay po naman, gaano karami ang nawala sa pinakahuling tala po ng OCD, kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 200 po ang bilang ng mga namatay. Hindi natin alam sa mga oras na ito, Nelson, kung yung mga tao bang yun nailibing na. Yun pa. Baka hanggang ngayon ay pinaglalamayan pa rin yung mga yan. At bukod dyan, Jen, sa mga nasawi na yan, naku po, marami pa rin ho ngayon, hindi pa nga makabalik sa tahanan nila Oho. Di ba? Yung mga binaha, yung mga natabunan ng lupa, hanggang ngayon ay nasa mga evacuation center pa ang iba. Ayan. At ang Opo. malala dyan, Jen, ito ay baka kasi ang akala natin, nabigyan nyo ng tulong, isang beses nyo napuntahan, okay na yon. Yung kabuhayan ho nila, nawala hindi ba? Oho. Yun ang mas masaklap. Yun ang sinasabi natin. Ano? Ito ba ang hindi dapat kumbaga, babaliwalain ba natin to? Magiging second priority ba natin ito? Naku, hindi ba hindi. dapat ito yung first priority natin? Di ba? Totoo Ang yan. ipa-priority ba natin ay ang mga awayan sa politika sa ating bansa? Di ba? At ang problema, Aywan ko lang. ang problema pa niyan, Jen, dahil nagiging... Kasi nauubos yung oras hindi ba? Oho. Kahit naman kayo, personal. Sa personal yung buhay. Nagtatrabaho ka. Tapos maaabala ka ng ibang bagay, magagawa mo ba ng tama ang trabaho mo? Di ba? Napaka practical lang naman na sabihin na kapag maraming ganito, mabuti sana kung maayos sa buhay ng mga Pilipino. Walang sakuna, walang kalamidad, at nabibili nila ang mga pangunahing bilihin. Pero hindi ganun Ang dami ang dapat na unahin ngayon kaysa dyan sa mga awayan na yan sa politika. Di ba? Nako, yun na nga po. Ngayon, doon sa atin hong mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating pag-broadcast na ito, kayo po, nung isang araw naalala ko, Nelson, anong araw Biyernes ba natin na itanong yon? Na sino ba sa Pangulong Bongbong at sa pangalawang Pangulo ang dapat na magpakumbaba? Yun nga. Oo, Di ba? oo. Sa kapakanan po ng taong bayan Yes. Di ba? At mukhang halos 100% ang tumugon na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Di ba? Ang kagandahan nun, Jen, Oho. ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang tayo nga napakinggan ng Pangulong Bongbong sa punto na yan Dahil kinabukasan ay nanawagan ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kongresista, kapwa liderato ng Senado Oho. at ng House of Representatives, na kung siyang masusunod, huwag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman anyang kwenta yan di ba? Ang binangit niya yan yung storm inactica. Baka pakihanap nyo nga yung aktual na sinabi ng Pangulo. Ayun, tama. Iparinig Para siguro natin. marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Dahil ngayon, Jen, may balita di ba, may naghahain ng impeachment complaint. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Tuesday yun ay tama. may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Kahapon ang naghain, di ba, yung grupo, ang civil society group. Oo. Sa pangunguna na dati Senador Laila de Lima. Di ba? Ang mag-iendurso ay yung bagong representante ng akbayan
si Sindanya. Di ba? Yun yung nangyari kahapon eh. At sa araw na ito, sabi, ay meron bang nag-hain o nag-file na ng bago? Nag-file ngayon. Oo, Ayun yun. Ano ba? Anong balita? Kasi hindi ko napanood yan eh. Yun nga. Oh. Oo. Eh, ang nakalagay dito ay yung reaksyon na ni Congressman Joel Chua dyan eh. Ah, ito. Ng House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Oo, Si- yung bagong nag-file. Ah, gano'n. Oo. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Oo. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Oo, yan. Oo. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan to. Na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood yan kayo na eh. Ano bang background ukol sa bagay na yon? Eto ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Oh. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung... dapat na sinabi niya, hindi. Sabi ng Pangulo, wag na naming... Hindi, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Oo. Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na Isa na lang. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient inform and substance Oh. o sapat ang forma at nilalaman. Oho. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Rerepasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Oho. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kaya kapag inaprubahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinapan ng impeachment. Oho. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? Oo. At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo, 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General diyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po din Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po na tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara. Ang ikalawang impeachment complaint alinsunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun. Oo. Ang tanong ko nga dito, Nelson,
Binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala, hindi po dapat natin pagtuunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi man siya nag-uutos, pero Pangulo nagbigay na ng pahayag ang Pangulo. Di ba kahapon nga binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Ayun nga. Sa House leadership, hindi ba gagawa ng aksyon? Hanggang ngayon, Wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang balita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado, Oo. pero mukhang yun na nga ang nangyayari. Oo. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung, ganon? yung kanya naunang statement na no to impeachment. Pa. Oo. Meron ba mga statement doon, Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang payag na pakiusap na no to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Oh, hindi Huwag nga tama naman makikialam ang Oo. Malacanang kung sa mob ninyo. Pero sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ang Ay, tama dapat naman. na masunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga, Hindi ba? oo. Oo, kaya sinasang-ayunan natin doon ang presidente na kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Nako. At wala na tayong atugapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Nako. Hindi ba? Talagang ma-out of focus tayo dito, Nelson, ano ha? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ay, teka lang ha, hindi pa po namin ipinapahayag ha? Oo. Kung ano po yung tinanggap naming tagubilin, Oo. tinanggap naming mga bilin, ano ha? Makinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ha? Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Yan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oho. Merong dapat Malaking- mangyari. Merong dapat na mangyari. Mamaya po, Yan babagitin abangan ninyo. Ayun, tumutok kayo, huwag kayong bibitaw. Kung paano mangyayari yan? Paano po mangyayari yan? Batay po sa tinanggap naming tagubilin ni Nelson. Ano ha? Oh, makinig po kayo mabuti. Pero ito muna. Oo. Ilatag muna namin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong natin ay simple lang po. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na no to impeachment? Yan. Ulitin ko po ha. Pakalimi-limi ninyo. Direct, pakibaba mo nga ulit yung prompter. Yan. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat manindigan ng Pangulo, letter A. Kung ang sagot nyo naman po hindi po, parang babawi eh. Parang babawi ang Pangulo eh. Ano ha? Letter B. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar, kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Papakinggan po kami, Radyo Agila, Provincial Radio Station, at siyempre po, Radyo Agila, Mega Manila. Inuulit po namin, huwag kayong magbibitiw, huwag kayong lilipat ng ng social media account na inyong sinusubaybayan, maging na Radyo Agila at Net25. Sa pagbabalik namin, tatanggapin. Anong tagan? Ipapahayag na natin, Nason. Ipapahayag na po natin. Again, mga kapatid, yun. Ipakishare po ito ang ating social media account at tumutok na po kayo sa inyong radio, television. May mahalagang bilin na tayo ay mapapakinggan sa ating palatuntunan. Magbabalik pa po ang Sa Ganang Mamamayan. Ayon, kayo ho ba'y bibiyahe sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin natin ito. Mula sa simpleng hangarin ng pag-unlad, walang hindi kaya, basta't may pangarap. Pangarap na tutugon sa maliit man o malaking realidad.
Your child needs these 3 key factors to get into an Ivy League or top 25 university. And it's not having a good GPA or SAT score. Let me explain. 90% of students with a 4.0 plus GPAs get rejected from universities like Harvard, Stanford, and other top 10. Malayo-layo na rin ang ating narating sa larangan ng pakikipag-ugnayan at komersyo, nakasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon at katuwang sa muling pagbangon mula sa anumang hamon ng mundo. Mula noon hanggang ngayon, katuwang ang Philippine Ports Authority sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Oy, gusto niyo ba ng masarap na tulog? Aba, ihatid sa atin yan ng Salem Bed, bringing comfort po ng marami, Kuya Michael. At lagi po kayo nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ikinasal daw sa araw na ito, Samuel Frigiliana at Lizelle Pangilinan Frigiliana. Happy wedding po sa inyo. Ang dami na nakatutok sa atin ngayon, Nelson. At ang Kuya Rudy Liwanag, ayun, salamat po ng marami. Ang Kuya Johnny Ong, Kuya Johnny. Ano, Nelson, ipapahayag na ba natin? Ano bang do sa atin ho mga kababayan nakasubaybay? Nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos Ang daming- matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? At pagkatapos, alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pakinggan po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami
sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. Ha? At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito, Nelson, ako, ito sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, inferior motive, may ibang motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang anong tawag doon? Parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Eh hindi po, kami ni Nelson. Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisadong nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Oho. Yan ho ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino pang makikinabang kung impeachment ang pag-uuna natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Oho. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan, Nelson. Oho. Yan po ang dapat ay palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Oho. At marami na rin akong narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan sa sinabi niya na statement na yan eh, na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oho. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta dyan, ha? Oh. Dyan sa posisyon na wag nang unahin. tuloy. Wag na yan. No to impeachment. Sino Oo. yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero, Si Escudero oo. na, mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. Mesot pa pala. Yan. Pakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Ano naman? Natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na worsen.
Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin na. So ako, ilan bang impeachment nasaksihan ko na? ERAP, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman natuloy talaga yung... Okay, Sereno, iba eh. Oo, pero di ba, nagsimula pa-impeachment na rin yun eh. Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong ERAP Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun eh. Yes. May ibang takin mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. Oo nga. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? pala. Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Ha? Oho. Doon sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand ninyo? Di ba? Dapat tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo ba, wala ba kayong sariling paa? Oho. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo pa ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Oo. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon, sabi, irespeto niya naman ang Pangulo. Ayun pa. Oo. Aha. Hinahanap ko nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto nyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan eh. Di ba? Pero nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya, irespeto natin yun. Hindi ko lang makita yung statement eh, na ito. Nasa ano na ha? Ito. Umaapila po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Hindi rin anya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayanang Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba. Sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan. Ito, pinangalanan na ni Senadora Amy. Ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos. At isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayon din ang kanyang galit at hinanakit. Yun. Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitaw niya na may nangyayaring sabwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ang Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon ata ito, narinig ko at yun ang kanyang binabanggit, Nason. Kaya nga. Diba? Kapuna-puna naman dyan. Ito, napansin ko lang. Ha? Baka napansin din ng mga kababayan natin. Mula nang sabihin ng Pangulong Bongbong yung what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang mangyayari kung mayroong maghahain ng impeachment sa pangalawang Pangulo? Sabi niya, it will tie down the House. It will tie down the House. Ay, tatali yung House. It will tie down the Senate. Kasi yun talagang pagluto ng lahat ng Wala trabaho, silang ginagawa. lahat ng batas na ginagawa nila, may hinto yun, Nason. It will just take up all our time. And for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Mula po nang sabihin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kailan ito sinabi dyan? Kung nagkakamali, Lunes pa ito, Friday eh. Yung no to impeachment? Parang ganun. Last Monday, ano lang yun? Monday lang. Hindi, bago... Tama, Monday. Tama, Monday. Kasi Tuesday nag-file. Yes. Tama. Monday, 3 araw na eh. Monday, Tuesday, Wednesday. May narinig na ba kayo na congressman na nagsabing tama yung Pangulo eh? Tama, wala kaming magagawa. Di ba? Meron na ba siya nagsabing, oo nga, dapat nga hindi na natin ituloy yung impeachment na yan kasi respetuhin natin ang opinion ng presidente. Presidente natin yan eh. Mukhang, ikaw ba, may nagsabi, ang narinig natin sa mga senador. Yan, Senador Amy, Senador Jinggoy,
Pero sa House of Representatives, kapuna-puna, kapansin-pansin, ang tahimik nyo dyan. Ang narinig ko nung isang araw, Nelson, parang yung young guns ay lumabas. Ang sabi nila, walang pinag-uusapan ang House leadership. Oo. Hindi po kasama sa kanilang agenda. Kaya nga. Aywan ko po hindi daw kasama sa kanilang agenda ang impeachment. Paano magkaka-agenda? Nung sinabi niya, wala pa nagpapile. Pero ngayon nga po, sa kabila ng sinasabi nilang yan, mukhang yung mga kabayan black. Ano ba ibig sabihin nun? Pangalawang filing na nga ngayon eh. Ha? At ang tanong kasi dyan, anong masasabi nyo? Ayan na At nga. tinatanong sila, anong masasabi nyo dun sa pahayag ng Pangulo? Iniba niya yung usapan eh. Wala sa agenda. Pero kung tanungin ka, tama ba yung sinabi ng Pangulo? Oho. Suportado mo rin ba yun? Hindi, ako bilang siguro dapat maglabas ng pahayag si Speaker Martin. Yan nga, siya nga hinihintay. Maaaring sabihin niya, mga makabayan black kayo, miyembro kayo ng Kongreso. Kasi kung nananahimik siya, ang ibig ba sabihin ay binibigyan niya ng go signal itong mga ito? Ayun nga ang basa ng mga kasama niya. Ayun na nga. Kasi oo. tanong mo, ang tahimik nila lahat eh, di ba? Wala akong nagsalita nang nagsabi, nire-respeto namin yung opinion ng Pangulo, o sumalungat man lang nagsabi, pero trabaho namin, dapat itutuloy namin. Wala na ganun eh. At wala na nagsabing, hindi na nga namin itutuloy kasi tama, matatali tayo sa trabaho na wala namang magiging mapapala ang mga Walang Pilipino. katuturan, no? Yes. Walang, sabi nga, walang kakwenta-kwentang hakbang. Oo. At alam mo ba, Jen, filing pa lang ngayon ng impeachment complaint, halos nagkakagulo na dun sa House of Representatives eh. Ayan, no? Mga miyembro ho ng bagong alyansang makabayan at iba pa, nagtitipon-tipon din, nagsisisigaw na dun eh. So, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Mukhang nakapasok sila doon sa loob ng di ba, session hall eh. Yun pa. Oo, hindi ba? Nako. Oo. Kaya dapat talaga may mga tumayo dito sa panig ng pagkakaisa at ng kapayapaan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Yun na Di nga. ba? Kaya yun po ang mangyayari. Kami po ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang kasama na po doon sa sinasabi natin na nag-oorganisa na ng mga malalaking pagkilos sa iba't ibang lugar para po isagawa ang rallying ito, Nelson. Rally po ito para suportahan, Nelson, para tayo ipahayag ang pagpabor natin sa pahayag ng Pangulo na no to impeachment. Liwanagin po natin yung bagay na yan, ha? At tayo ay hindi sumasang-ayon sa anong makaguluhan, kahit kanino pa man ito manggaling. Hindi ba? Totoo. So sana po maliwanag yan, do sa ating mga taga-subaybay at mga kapatid na nanonood ngayon sa atin. Baka sabihin nila, Jen Nelson, wala pa kami. Kung nasa malalayong lugar po kayo, malamang darating din po sa inyo yung bili na yan. Do sa ating mga taga-subaybay. So yun po. Basa tayo ng mga reaksyon, Nelson. Reaksyon tayo. Basa tayo ng mga reaksyon. Ulitin muna natin yung tanong.